Magandang araw po sa inyong lahat mga ginoo at mga binibini, bago pa lamang po ako sa paggawa ng mga manual recap, sana po ay suportahan ninyo ang mga i-upload ko na mga video. Simulan natin ang ating kwento, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa buong mundo na naging sanhi ng pagsilabasan ng mga dungeon sa iba't ibang parte ng mundo. Kasabay nito ay ang pagsilabasan ng iba't ibang uri ng mga halimaw, na hindi tinatablan ng mga ordinaryong mga sandata lamang. Ang tanging makakapaslang lamang sa kanila ay ang mga nakatanggap ng supernatural na kapangyarihan. Gamit ang kanilang mga talento na pumuslang ng mga halimaw ay maari nilang patasan ang antas ng kapangyarihan at palakasin ang kanilang sarili. Ang mga kinakatakutan at nirerespito na mga individual ay kilala bilang mga awaken. Ang ating bida ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang goblin. Siya ay si Kisaragi Tsukasa, isang level 4 na warrior. Ang kanyang talento ay imitate. Gamit ang kanyang sandata, inatake niya ang goblin at nagtamo ito ng sugat sa dibdib. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang system skill na imitate, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumana. Habang tumitingin siya sa kanyang system window ay hindi niya namalaya na aatakihin na pala siya ng sugatang goblin. Subalit bago pa man makapagbigay ng pinsala ang goblin sa ating bida, ay mayroong nagpakawala ng isang napakalakas na apoy at pinuntirya nito ang hanggal na goblin na kalaonan ay naging abo at nabura na sa mapa ng kabihasnan. Ang hangal na tumulong sa ating bida ay si Todo Kakero, isang level 15, na mage at may skill na Flame Master. At nang makaharap na niya ang ating bida ay agad niya itong sinabihan na isang basura ang skill nito at walang kwenta. Dahil nahihirapan daw ito sa pagpatay ng isang goblin na isang pinakamahinang nilalang. Hindi na nakapagsalita pa ang ating bida dahil si Kakero na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan, ay itinuturing na nagniningning na bituin ang susunod na henerasyon ng mga awaken. Ang mga skills ay nagsimulang magpakita sa isang piling grupo ng mga tao kasabay ng unang paglitaw ng dungeon. At maaari nilang matukoy ang rangko at superiority ng isang tao bilang isang awaken. Sinabihan ng hangal ang ating bida na tumigil na tumayo na ito sa kanyang pagkakaupo at wag daw siyang bigyan ng may katangahang tingin sa mukha at simulan na daw niya ang pagkuha ng magic stone. Sumagot naman ang ating bida ng, "Nakuha ko." Habang makikita mo ang pagkaseryoso ng kanyang mukha, na mayroong kinikimkim na sama ng loob o galit sa hangal na si Kakero. Ngunit pinili niyang wag munang kalabanan ng hangal dahil hindi pa sapat ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang mapaslang niya ito. Dahil ang Flame Master ay itinuturing na isang napakalakas na skills na nagpapahintulot sa gumagamit nito na manipulahin ang apoy sa kalooban nito. Habang ang ating bida ay mayroong misteryosong skill na imitate skill na kayang gayahin ang kapangyarihan ng isang halimaw matapos nitong mahawakan, subalit mayroon itong success rate na napakababa. At nalalagay din sa panganib ang buhay ng ating bida sa pamamagitan ng paglapit sa halimaw. Nasabi na lang ng ating bida na ang kanyang skill ay mayroong depikto, nang hihinayang ang ating bida kung bakit ito pa ang kanyang nakuhang skill. Habang time-team na nagsisisi ang ating bida ay mayroong nagsalita sa kanyang likuran. "Dude, gaano katagal ang gagawin mo para ma-clear mo ang dungeon? Hindi ka man lang marunong lumaban at ang skill mo ay isang basura, bakit hindi ka na lang sumuko?" Ang mga hangal na nagsalita ay kasamahan din ni Kakero na sina Yoshimiriko, level 10 na warrior at may skill na Herculean strength, at ang isang hangal naman ay si Ino Hayato, level 11 isang mage na may skill na Thunderbolt. Agad naman na inakbayan ng hangal na si Kakero ang ating bida at sinabihan ang dalawang hangal na, "Wag naman kayong ganyan, magkakasama tayo dito diba?" At pagkatapos ay binyantaan niya ang ating bida na mag-ingat at subukan na daw niyang sulitin ang kanyang basura na skills, habang ipinapakita ang kanyang ngiti na malademonyo. Natahimik ang ating bida sa sinabi ng hangal, at naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na nag-iisang kanyang pamilya, na mayroong sakit na iniinda simula nang siya'y ipinanganak sa mundong ito. Ito rin ang rason kung bakit naging adventurer ang ating bida, para makahanap siya ng gamot sa kanyang kapatid, at ang kanyang gamot na hinahanap ay ang elixir. Ang elixir na ito ay tinatawag na omnipotent medicine na kayang pagalingin ang anumang uri ng sakit. Nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makuha ang elixir na ito. Tinanong ng dalawang hangal ang kanilang leader kung ano na ang kanilang susunod na gagawin. Sinagot naman sila ng kanilang hangal na leader na ang susunod na kanilang target ay ang Monster Den.
At kukunin nila ang lahat ng mga treasure para sa kanilang sarili lamang. Agad na pinasabog ng hangal na si Kakeru ang lungga ng mga goblin. Sa pamamagitan ng kanyang skill na Flame Master, ang mga goblin ay nagiging abo at tuluyang mabura ang kanilang kaluluwa sa listahan ni San Pedro. At sa pagpatay ng goblin ay tumaas ang level mula level 15 hanggang sa naging level 16 ang hangal na si Kakeru. At sa isip-isip ng ating bida, kahit na mga goblin lamang ang kanyang mapapatay ay kaya nitong pataasin ang antas ng kanyang level. At ang tanging pagpapa-level up ay ang pagpatay ng mga monster o halimaw. Ngunit hindi man lang kayang pumatay ng ating bida kahit ng isang halimaw nang siya lang nag-iisa. Kahit na sumali pa siya sa party na pinamumunuan ng hangal na si Kakeru, ay wala rin siyang napapala dahil lahat ng mga halimaw ay inuubos lamang ito ng mga hangal nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapatay ng halimaw kahit isa man lang. Kung ganito man lang din ang mangyayari ay wala ng kabuluhan pa ang pagsama sa kanila sa isip-isip ng ating bida. Makaraan ng ilang saglit ay narating na din nila ang pinag-iimbakan ng iba't ibang uri ng kayamanan, na nagkakahalaga ng limpak-limpak na salapi. Makikita sa mukha ng mga hangal ang saya na kanilang nararamdaman dahil sa wakas ay natagpuan na nila ang matagal na nilang hinahanap. Habang ang dalawang hangal ay mabilis na kumuha ng mga kayamanan, ang hangal naman na si Kakeru ay pumunta sa kabilang wall ng kuweba. Ang ating bida ay nagtataka kung ano ang gagawin ni Kakeru sa kabilang party ng kuweba kung ang kayamanan na kanilang inaasam ay nasa kanila ng harapan, ano pa nga ba daw ang kanyang gagawin doon? Ngunit patuloy lamang sa paglalakad ang hangal, hanggang sa marating na nito ang kanyang gustong puntahan. Pagkatapos ay itinapat niya ang kanyang kamay sa wall ng kuweba, at pinasabog ito gamit ang kanyang makapangyarihang apoy. Tumawa ng napakalakas ang hangal pagkatapos mawasak ang bahagi ng kuweba dahil hindi siya makapaniwala na naruroon nga ang bonus room. Ang bonus room ay karaniwang puno ng mahalaga at makapangyarihang bagay. Pero sa kabila ng mga makapangyarihang bagay ang nandito, malaki din ang posibilidad na mayroon itong mga traps na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng room. At kung isa sa kanila ang maswerteng makaapak nito ay mapapadali na lang ang pagbiyahe nito papunta sa langit o sa impyerno. Dahil sa oras na maapakan mo ang isang traps ay kaya ka nitong mapatay agad-agad. Habang abala ang ating bida sa pagkukuha ng mga magic stones ay nag-uusap naman ang tatlong hangal kung ano ang gagawin nila dahil batid nila na marami ang mga nakalagay na traps sa loob ng room na maaring ikapahamak nila. Agad namang nakahanap ng paraan ang hangal na si Kakeru na sa walang pag-alinlangan ay pinuntahan ng ating bida na kasalukuyang kumukuha ng magic stones. Agad namang napansin ng ating bida ang papalapit na hangal sa kanya. Ngunit hindi pa nga lubusang nakaharap ang ating bida sa hangal ay agad na siyang sinuntok nito sa mukha ng napakalakas. At humingi ng tawad ang hangal sa kanyang ginawa sa ating bida ngunit kailangan nitong mamatay para sa kanila, habang binabanggit ng hangal ang mga katagang iyon ay nagpapalabas ito ng malademonyong ekspresyon sa mukha. Na agad namang ikinabigla at ikinatakot ng ating bida dahil wala siyang magagawa kung ito nga ay gagawin nila sa kanya dahil hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang mga hangal. Agad naman niyang tinanong ang hangal kung ano ang ibig sabihin nito, habang nanginginig sa takot ang ating bida. Hindi pa man nakakasagot ang hangal na si Kakeru ay agad namang nagsalita ang dalawang hangal na nasa kanilang likuran. Tinanong ng isang hangal kung gagamitin ba daw ni Kakeru si Kisaragi para matrigger ang mga trap sa loob. Nagsalita naman ang isang hangal, na ang paggamit sa iyong classmate na parang ginipig ay masyado na itong hindi makatuwiran para sa kanila. Ngunit sa pahayag ng dalawa ay nagalit ang hangal na si Kakeru. Hindi makatuwiran. Naghahanap lamang daw siya ng paraan kung paano ma-recycle ang isang useless na basura na kagaya ng ating bida. At hindi na nga nakaimik pa ang dalawang hangal dahil baka silang dalawa pa ang ipasok nito sa loob kung magpapatuloy pa sila sa pagsalungat sa kagustuhan ng hangal na si Kakeru. Agad na inutos ni Kakeru sa dalawang hangal na buhatin at dalhin sa pinto ng bonus room ang ating bida na agad namang sinunod ng dalawa. Pagrating na nila sa pintuan ng bonus room ay agad na sinipa ng hangal ang ating bida papunta sa loob ng room at sinabihan nito ang ating bida na salamat sa pagtulong niya sa kanila nang may mapang asar na ngiti ang ibinibigay ng hangal sa ating bida. At sinabihan pa nito ang ating bida na magkita silang muli kung ito ay makagawang makasurvive. Agad naman nagsalita ang ating bida sa hangal at sinabihan ito ng, umalis kayo at kainin niyo ang sarili niyong dumi.
at makikita ang galit na ekspresyon ng mukha nito na hindi naman nagpatinag sa hangal upang isarado nito ang pinto. Pagkasarado nga ng pinto ay napamura na lang ang ating bida dahil sa kanyang kaawa-awang sinapit sa kamay ng mga hangal. Habang ang ating bida ay awang-awa sa kanyang sarili, ay may bigla na lang nagliwanag sa kanyang harapan na ikinabigla nito, at ang kunting liwanag ay unti-unting lumalaki at tuluyan nang ang masilaw ang ating bida. Ang liwanag pa lang ito ay isang portal na nagdala sa ating bida sa ibang dimensyon. Pagmulat ng mata ng ating bida ay agad siyang nabahala dahil hindi niya alam kung ano ang lugar na ito na kanyang napuntahan. Pilit inaalala ng ating bida kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Nang bigla na lang niyang naramdaman ang isang napakalakas na presensya na hindi may kukumpara sa presensyang nararamdaman niya sa hangal na si Kakeru. Makikita natin ang ating bida na takot sa isang hindi pa matukoy na uri ng nilalang na ito. Ngunit batid ng ating bida na nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan, na anumang oras ay kaya siya nitong patayin sa isang atake lamang. At alam niyang hindi ito ordinaryong nilalang lamang dahil sa aura na ipinapalabas nito, alam niyang hindi ito nagtataglay lamang ng beginner level, intermediate level, advanced level, at heroic level, kundi isa ito sa nagtataglay ng final rank na kahit kailan ay wala pang nagtagumpay na mapatay ito. Ang nilalang pala na nasa harapan ng ating bida ay ang mythical creature na God-Eater Fenrir, na may 80 na antas ng level. Napatayo at napatawa na lang ang ating bida na napatanong na lang siya sa kanyang isipan kung totoo ba na ang kanyang napuntahan na lugar ay ang mythical rank dungeon. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang ating bida dahil ang pareho niyang mga magulang ay patay. At ang kaisa-isa na lang niyang pamilya na naiwan ay ang kanyang kapatid na may sakit, at para sa kapakanan ng kanyang kapatid ay lalaban siya. At sabi pa niya sa kanyang isip na ayaw niya pang mamatay, at umatake na nga ang ating bida sa mythical beast gamit ang kanyang espada, ngunit bago pa man ito makatama sa mythical beast ay agad itong nagpakawalan ng isang atake patungo sa ating bida. Ngunit sa kabila ng atake na pinakawalan ng mythical beast ay pinilit pa rin ng ating bida na makalapit at mahawakan ito, at nagtagumpay nga siya sa paghawak nito. Ngunit mas dinagdagan pa ng mythical beast ang kanyang atake na nagsanhi sa ating bida ng pagkatilapon nito ng napakalayo na tumama sa isang pader at nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagsuka ng dugo ng ating bida. Bigla namang nag-pop up ang screen ng system sa ating bida na naglalahad ng pagkabigo nito sa pagcopy ng abilidad ng mythical beast. At agad naman sinugod ng mythical beast ang ating bida na nanghihina dahil sa natamo nitong malaking pinsala sa katawan. Dahan-dahan namang tumayo ang ating bida at agad na naalala nito ang kanyang kapatid, at humingi siya ng tawad dito dahil sa pagiging walang kwentang kuya nito sa kanya. Habang nawawalan na ng pag-asa ang ating bida ay mayroon namang dumating na isang makapangyarihang nilalang, at nagpalabas ng mas malakas na aura na nagpawasak sa malaking party ng sahig. Na agad namang itong inutusan ang mythical beast na maupo gamit ang kanyang napakalakas na aura. Kahit na nanghihina ang ating bida ay nagulat pa rin ito dahil walang nagawa ang isang mythical beast sa nilalang na ito. Sinabihan naman ng nilalang na ito ang mythical beast na mas gusto niya na maging marahan lamang ito sa ating bida, dahil isa ito sa kanyang importanteng panauhin. At pagkatapos ay winilcome nito ang ating bida sa kanyang palasyo, at ito ay nagagalak na makita ang ating bida. At tinanong naman ng ating bida kung sino ito nang may pagkautol-utol sa pagsalita. Subalit na sagutin nito ang tanong ng ating bida ay namangha pa ito dahil sa kabila ng malaking pinsala na natamo ng ating bida ay nagawa pa nitong makapagsalita. Ngunit sabi ng nilalang na ito ay impossible parent na manalo ang ating bida sa mythical beast na ito. At pagkatapos nitong sabihin ay bigla na lang hinawakan nito ang mukha ng ating bida, na agad namang tinanong ng ating bida kung ano ang gagawin nito sa kanya. Pabulong namang sinagot nito na bibigyan niya ng isang regalo ang ating bida. Pagkatapos nitong sabihin ay bigla na lang nagkaroon ng napakalaking magic circle. At makikita sa mata ng ating bida na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang skill na dati ay imitate skill lamang. Ngayon ay nag-evolve na ito bilang copycat at isang napakalaking halaga ng mga particle ng mana ang natanggap at ang antas level nito ay agad na aabanti. Nagulat ang ating bida dahil level 4 ay naging level 25 bigla-bigla at pati na rin ang kanyang skills. Napatanong na lang siya kung ano ba talaga ang nangyari. Naging kampante na nga ang nilalang sa ating bida na matatalo na niya ang mythical beast.
Nagpaalam na nga ang nilalang sa ating bida na siya ay aalis na. Ngunit bago pa man siya makaalis ay pinigilan na siya ng ating bida at gusto ng ating bida na ipaliwanag kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Ngunit sinabihan lamang siya na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan upang matalo ang mythical beast. At kung matagumpay nga niya itong mapatay ay makakaalis na sa dito sa mythical rank dungeon na kung tawagin ay Trickstar, pagkatapos nga nitong magsalita ay tuluyan na itong naglaho sa harap ng ating bida. At dahil nga sa pagkawala ng nilalang na ito ay nagkaroon naman ng pagkakataon ang mythical beast na makagalaw ng muli. At nagpakawala nga ito ng napakalakas na sigaw. Dahil nga dito ay nagdadalawang isip ang ating bida kung makakaya ba niya itong talunin. Agad na nga naumatake ang mythical beast sa ating bida gamit ang matatalim na kuko nito na agad namang nasangga ng ating bida gamit ang kanyang espada, at bigla na lang nag-pop up ang system window ng ating bida na nagsasabing na activate na nga ang copycat na kanyang skill. Napaatras nga ang ating bida dahil sa lakas ng atake sa kanya ng mythical beast. Napamura na lang siya, at napatanong kung paano niya ito malalabanan, habang naghahanda na nga sila ulit na umatake sa isa't isa. Muli na namang lumabas ang system window ng ating bida at nabigla nga ito sa kanyang nabasa na nagsasabing. Naging matagumpay ang pag-copy nito sa God Eater Fenrir ng skill nito.